Okay, magandang araw no at welcome sa ating channel. So, ayan yung ginagamit kong MXQ Pro 4K 5G na So, dito sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ikabit yan at kung paano siya gamitin. So, yan yung ating power adapter niya. Meron siyang adapter dyan. Tapos yan yung internet cable, no? RJ45 Cat5e. Yung talaga para mas mabilis yung connection niya. Tapos yung ating HDMI cable. Okay, so merong dyan dalawang butas, no? Hindi ko kasi nagamit yung dyan, yung Bluetooth speaker ko, no? So kung wala kayong HDMI, no, pwede rin ninyo ikabit yung dyan. Kasi yung merong tatlo na wire dyan, no? Yung yellow, tsaka para sa video, no? Tapos yung red tsaka white para sa audio. So yan yung yung video source pala na para sa HDMI, no? Sa likod ng ating LED TV. Okay, so merong dyan sa likod ng ating TV. USB 1, USB 2, tapos HDMI 1 at saka HDMI 2, no? So dyan ko siya ikinabit doon sa may HDMI 1. May mga kasama pala ako dyan, no? Kaya pinili ko na mag voice over na lang, recording. Okay, so ayan. Okay, yung natin, yung HDMI, kinabit ko doon sa HDMI 1. Tapos yung next naman ay yung ating yung USB. Okay, no? So bali pwede kayo magkabit ng dyan, card reader. Okay, so bali dyan ko nilalagay yung mga movies, no, na gusto naming mga paborito naming panoorin. Ayan. So sayang, no, kasi hindi ko na ipakita sa inyo yung dyan, yung audio video na pero para sa yun, ginagamit ko yun para sa sa Bluetooth speaker ko. So bali instead na sa TV lumabas yung audio niya, ay doon siya lalabas sa may speaker. So ayan yung yung dalawang USB na ko dyan, no, na kinabit. Yung isa sa mouse, tsaka yung isa sa keyboard. Okay, so merong nabibili na maliit na mouse, pero pwede kayo magkabit ng USB na mouse dyan ng computer, at pwede rin mga mini keyboard, no, ng computer. Pwede pa rin dyan gamitin. Okay, so paalala lang, para wag madaling masira yung inyong devices dyan. So merong yan, power indicator, no, na LED. Red kapag naisaksak ninyo, tapos kapag na-turn on ninyo ay nagiging blue siya yung kulay, di ba? So kapag nag-blue na, yung light diyan, ay wag na ninyo tatanggalin yung mga kinabit ninyo diyan, keyboard, USB, kahit na na nakakabit. Para kasi nakakuha na yan diyan, naka-mount siya. 'Di ba? So kung meron kayong just in case halimbawa hindi gumana yung mga mouse diyan,
So, yung gawin niyo ay turn off nyo muna, no, yung device, tsaka ninyo tanggalin at palitan ng ng bago. Okay? Nasusundan ba? So, ganun lang. So, ang dulo ng internet cable na ginamit ko dyan ay papunta sa aming PLDT home wifi. Okay? So, kapag gumamit kayo ng inyong device dyan na MXQ Pro, ay mas mabuti na ikabit na ninyo lahat yung keyboard nya, mouse, etc. No, saka ninyo i-turn on. Okay, nakakabit na lahat. Yan. Okay, so ngayon ay papakita ko naman sa inyo, no, kung paano siya gamitin. So turn on na natin, no. Meron na kayong nakita na blue light, di ba? Tapos yung TV, turn on din natin. Ayan, meron siyang nilagyan ko ng label na target remote para doon natin yung remote control ng TV para kahit lobat, no, gumana pa rin siya. Tapos punta kayo doon sa may video source. Click niyo yung HDMI. Ayun. No, kasi doon natin kinabit yung ating HDMI cable. Papunta sa ating MXQ Pro. Okay, so subukan natin diyan yung yung ating USB na yung micro SD na nilagay ko diyan. Diyan ko pala nilalagay yung mga yung mga paborito naming mga panoorin na mga movies, mga cartoons, ganon. Okay, so yung gawin niyo, punta kayo doon sa may local, yung may bahay, tapos doon sa may file explorer, tapos click niyo yung USB lang yung ko dyan eh. Okay, so yan yung laman nya. Subukan natin dyan yung Fury. Okay, so wag na natin kasi baka makakuha tayo. Click ko lang sandali, tapos ayan siya, maglo-load na yan dyan. Okay, escape, mahirap na. So ganun lang pag gusto niyo ibalik sa may menu nya, yung main menu ng MXQ Pro. Babalik tayo dyan sa nya, main window. Tapos punta kayo dun sa may settings. Tapos hanapin niyo doon yung active na wifi ninyo, tapos i-connect ninyo siya. Okay, so bali punta kayo dun sa may network, tapos hanapin ninyo kung saan dyan yung inyong yung PLDT wifi ninyo. Yung makita ninyo yan sa ilalim ng inyong PLDT wifi o kung ano man yung internet provider na ginagamit ninyo dyan. Ilagay nyo kung ano yung password nya, tapos nyan ay mag-login kayo sa inyong Google account. Okay? So after niyo magawa yan, kapag naka-login na kayo sa inyong account, punta kayo doon sa apps sa YouTube, click niyo yan, yung may box, yung may, tapos sa apps, hanapin niyo yung YouTube. So ayan, makapapanood na tayo ng ating
mga YouTube videos, no, na malaki yung screen niya kasi sa LED TV natin pinanood, no. Malakas yan kasi 5G, no. Okay, so dito na nagtatapos ang ating ginawang video. Huwag kalimutan mag-subscribe at hanggang sa muli naman nating pagkikita. Bye bye.